Kung natanong mo na kung ano ang pinakamalaking sasakyan na nagawa at ano ang pinakamalaking sobra-sobrang inhenyeriya sa kasaysayan, masuwerte ka dahil ngayon ay may sagot kami para sa'yo. Kilalanin mo si Bagger 293, isang excavator na kasing bigat ng, ewan ko, kalahati ng planeta. Mas mabagal pa ito sa pagong at may sapat na lakas para maghukay hanggang sa gitna ng mundo. Maaaring overacting na, yon. Bakit ba nilikhang ganito kalaki ng mga inhenyero? Dahil ba kaya nila? Para saan ito? Sa ngayon, relikya na lang ito ng nakaraan. Maganda rito, napapaisip tayo kung gaano tayo kaliit at kabaliw ang sibilisasyon natin. Gaano nga ba ito kalaki? Kahit anong imahe ng Bagger 293 ang nasa isip mo, mas malaki pa ito sa totoong buhay. Buti na lang at hindi totoo ang mga Decepticon sa totoong buhay. Nakakapagpasaya talaga. May ilang kapatid talaga ito na halos magkakapareho ng laki at kabilang sa pamilya ng Type SRS, 8,000. 6 sa mga dambuhala at kamanghamanghang sasakyang ito ang ginawa ng Takraf at si Bagger 293 ang pinakamalaking halimaw sa kanilang lahat. Ito ang pinakamalaking bucket wheel excavator na kailanman ay ginawa o kahit papaano ang pinakamalaki sa ngayon. Ito ay may taas na 76 na metro o 315 talampakan. Ibig sabihin, ang pinakamalaking sasakyan sa mundo ay halos doble ang laki ng Arc to Triumph na napakalaki na at ilang metro rin ang taas nito kumpara sa Statue of Liberty na malaki rin. Eksaktong kasing taas ito ng Big Ben at halos abot na sa taas ng 30 palapag na gusali. Ang katawan ng Bagger ay binubuo ng isang superstructure sa ibaba at 4 na boom. 2 ang nakausli ng pahalang at ang 2 naman ay nakausli ng patayo. Ang 2 patayong boom ay ginagamit bilang pang-angat ng cable system ng malaking makina at maaaring tumagilid pasulong o paatras ayon sa galaw ng sasakyan. Ang taas na 76 na metro ay nasukat na, kung saan ang mga patayong boom ay tuwid at ganap na patayo. Pagdating naman sa lapad, malamang ay kakailanganin mo ng humigit kumulang 50 metro tape para makuha ang eksaktong sukat. Dahil ang Bagger 293 ay may habang 225 metro o 730 talampakan mula dulo hanggang dulo. Ang modelong 287 na Bagger 293 na mas maliit na kapatid nito ay kasing haba rin. Ngunit kapansin-pansing mas mababa ang taas. 3 beses na mas mahaba ito kaysa Airbus A380 na malaki rin. Mga 40 metro na lang ang kulang para sa haba ng Titanic na isang barko. Ang mga Bagger ay sobrang laki na hindi mo maisip, kaya lahat ng mga ito ay may mga palikuran, kusina at mga pahingahan para sa mga manggagawa. Dahil sobrang oras ang aabutin kung baba at akyat pa ng Bagger para magmeryenda, hindi magiging episyente sa dulo ng isang boom. Makikita mo ang bucket wheel na siyang pinagmulan ng pangalan ng kategoryang ito ng mga sasakyan. At halos ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit itinayo ang Bagger. Ang bucket wheel mismo ay may sukat na 21 metro o 70 talampakan ang diametro at binubuo ito ng 18 timba na bawat isa ay kayang maglaman ng higit sa 15 kubikong metro o 500 at 30 kubikong talampakan ng material na ibig sabihin ay kasya ang isang kotse sa bawat isa sa mga timba na iyon. Ang kamanghamanghang makinang ito ay may bigat na 14,000 at 200 tonelada o katumbas ng 31 milyong libra. Halos 30 beses itong mas mabigat kaysa Antonov AM. 225 ang pinakamalaking kargamentong eroplano. Ilan sa mga bagay na kasing bigat nito ay ang isang Leaning Tower of Pisa, 112 karaniwang bahay ng Amerikano, 312 German Jag Panther tanks at 2,366 na adultong lalaking African elephant. 12 Caterpillar trucks sa ilalim ng superstructure ng 273 ang nagpapagalaw sa excavator. Nakakatuwang isipin na kahit mabigat ang mga makinang ito, maliit lang ang pressure sa lupa dahil sa malalaking Caterpillar trucks. Nangangahulugan ito na kaya nilang dumaan sa damuhan nang walang naiiwang bakas. Nakahanga-hanga talaga. Parang daan-daang o libu-libong elepante ang bigat nito. Pinapagana ang mga truck ng 2 motor, isa sa loob at isa sa labas na may 22,000 at 200 horsepower. Pero kahit na ganoon kalaki ang horsepower, dahil sobrang laki talaga ng 273, kaya lang nitong gumalaw ng mga 100 hanggang 600 metro o 300 at 30 hanggang 2,000 talampakan kada oras. Ibig sabihin, 6 na beses itong mas mabagal kaysa karaniwang lakad ng tao, pero kahanga-hanga pa rin dahil sa laki nito. Gayunpaman,
Dahil sa pag-usbong ng AI at posibilidad ng Skynet sa hinaharap, baka mabuti na rin na sobrang bagal ang pinakamakapangyarihang makinang panlupa. Ang mga gearbox ng bagger ay may hawak din ng titulo bilang pinakamalaki sa buong mundo. Matatagpuan sa gilid ng bucket wheel, tumitimbang ang mga ito ng humigit kumulang 40 tonelada at may taas na mga 4 na metro o 13 talampakan. Karaniwan, ang gearbox ng kotse ay tumitimbang ng 400 at 30 kilo, 70 hanggang 300 libra, depende sa modelo. Sa kabilang banda, ang gearbox ng bucket excavator ay may rasyo na 201. Karaniwan, ang rasyo ng unang gear ng kotse ay nasa 3.5 hanggang 4.5 sa isa depende sa modelo. Kailangang umikot ng 200 beses ang motor ng bagger, 273 para matapos ang isang ikot ng bucket wheel. Kapag isinama na lahat ng mga numero, ang bagger 273 ang pinakamalaking sasakyang panlupa na umiral kailanman. At posibleng ito rin ang sasakyan na may pinakamasamang rasyo ng laki sa bilis sa kasaysayan. Dahil magkakapareho ang laki ng pamilya, kabilang ang lahat ng bagger sa pinakamalaki at pinakamabigat na mobile na makina na ginawa ng tao. Si Bagger 281 ang panganay sa pamilya, itinayo noong 1958. Mas magaan ito kay 273 at mahigit 200 metro ang haba, bahagyang kulang sa kasalukuyang record. Si Bagger 285 na itinayo noong 1975 ay may habang 210 metro at tumitimbang ng humigit kumulang 13,500 tonelada. Mas magaan ito ng kaunti kumpara kay 273. Ang ibig sabihin ng kaunti, mahalaga ang salitang kaunti dahil ang 700 tonelada ay parang balahibo lang kumpara sa laki ng mga makinang ito. Pagkatapos nito, nakuha ni 285 ang titulo ng pinakamalaking sasakyang panlupa mula sa National Aeronautics and Space Administration Crawler Transporter na ginagamit sa pagdadala ng Space Shuttle. Kamakailan lang, nabasa ko ang balita tungkol sa bagong rocket na iikot sa buwan. Ang Bagger 287 na ginawa isang taon pagkatapos ay may timbang ding 13,500 tonelada at kasinlaki ng modelong 293. Noong 1978 si Bagger 288 ay inilunsad at naging pinakamalaking sasakyang panlupa sa buong mundo. Noon, 5 metro itong mas maikli at 700 tonelada, mas magaan kaysa kay Bagger 273, pero nakuha pa rin nito ang record ng laki kay Big Muskie, dragline excavator ng Central Ohio Coal Company. Itinayo si Bagger 201 noong 1973 at hindi ito maikukumpara kay 288. Natapos naman ang Bagger 273 noong 1975 at siya ang naging pinakamalaking sasakyan sa pamilya at sa buong mundo hanggang ngayon. Kaya sa lahat ng iyan, ang lohikal na tanong ay, para saan nga ba ginagamit ang sasakyang ito? At talagang kailangan ba ang napakalaki nitong sukat? At ang sagot dyan ay oo, talagang kailangan. Paano gumagana ang mga Bagger bucket wheel excavators? Na siyang tamang tawag sa mga makinang tinatawag nating bagger, na ang ibig sabihin ay excavator sa Aleman. Dinisenyo ang mga ito para sa tuloy-tuloy na open pit mining at sila ang pinakamalalaking makinang pang-terraforming sa mundo na kayang mag-alis ng libu-libong toneladang lupa kada araw. Tradisyonal na ginagawa ang pagmimina sa tunneling. Noong 1952, kumpanyang Aleman ang gumawa ng unang malalaking bucket wheel excavators. Sa halip na mag-tunnel papunta sa coal lignite o kung ano pa mang kailangan nilang kunin, ibig kong sabihin, bakit hindi na lang gumawa ng pinakamalaki at pinakamakapangyarihang pala sa kasaysayan at gamitin ito para hukayin agad iyon ngayon? Hindi bago ang bucket wheel excavators, unang itinayo ang mga ito noong 1920. Ngunit sa kalagitnaan lamang ng ika-20 siglo, naisipang ang paggawa ng malaking excavator ay magpapabilis ng pagmimina. Noon, ang mga lumang bucket wheel excavators ay pinapagana ng singaw at kailangan ng truck. Sa pag-unlad ng teknolohiya, gumamit ng kuryente at caterpillar trucks ang mga makabagong bagger. Ang susi sa operasyon ng bagger ay ang bucket wheel nito. Umiikot ang bucket wheel at kinokolekta ang maraming overburden na tawag sa mga material na nasa ibabaw ng mahalagang gaya ng carbon. Kaya ng Bagger 273 ilipat ang 6,000 cubic feet ng lupa kada minuto at kayang gawin ito ng tuloy-tuloy 24 na oras araw-araw. Isipin mo ang isang bunto ng lupa na 18 talampakan o 5 metro ang taas, lapad at lalim at ganun karami ang nahuhukay ng bagger 273 bawat minuto. Kapag nasa buong kapasidad, nakakaya nitong maghukay ng 250,000 cubic meters o 8.5 milyong cubic feet ng lupa araw-araw.
nakatumbas ng humigit kumulang 480 milyong libra o 218,880 tonelada na kapareho ng bigat ng 15,000. 273 na bagger. Hindi malinaw ang definisyon ng bigat. Kayang maglipat ng 15 lalaki na may pala ng 7,000 cubic feet ng lupa kada araw. Sa paghahambing, ang pinakamalaking paghuhukay ay umabot sa 380,000 cubic meters o 13 milyong cubic feet ng lupa. Ibig sabihin, ang mga bansang tulad ng San Marino, Monaco o Vatican ay pwedeng mawala sa ilang araw lang kung magpasya ang mga bagger na maghimagsik at oo, natatakot tayong darating na ang Skynet. Habang umiikot ang bucket wheel, tinatapon nito ang laman sa boom, kung saan inililipat ito ng integrated conveyor belt. Ang conveyor belt ay gumagalaw sa 11 milya, 70 kilometro, kada oras at may lapad na 10 tuldok 5 talampakan, 3 tuldok 2 metro. Ibig sabihin, kaya nilang magdala ng smart car ng walang aberya dahil sanay na sila sa pagdadala ng maraming materyales araw-araw. Nasasira rin ang conveyor belt kalaunan dahil sa haba ng bagger. Taon-taon, kinakabit ang buong kilometro ng bagong Kalu air belt. Dinadala ng internal conveyor belt ang materyales sa external conveyor belt system. Karaniwang nakakabit ang external na sistema sa isa pang pahalang na boom. Kaya minsan 3 boom ang makikita sa ilang bagger. Medyo simple lang ang gamit ng boom na walang bucket excavator. Ito ay nagsisilbing counterweight sa boom na gumagawa ng lahat ng trabaho. Paminsan-minsan itong ginagamit para sa mga conveyor belt, pero ang pangunahing layunin nito ay panatilihin ang balanse ng buong makina. Ang 2 boom ay nakaayos gamit ang cable system na parang sa mga tulay. Parehong umiikot ang mga boom sa vertical axis at kadalasan ang cutting boom ang tumitilt pataas-baba. Depende kung saan ang lupang hahalukayin. Talagang kahanga-hanga ang bilis ng pag-ikot nito kung ikukumpara sa bilis ng paglakad ng bagger na 30 metro o 78 talampakan bawat minuto habang ang bilis ng pag-tilt ay sinusukat sa 5 metro o 16 na talampakan bawat minuto. Ang mga bagger ay pinapatakbo lamang ng 5 tao na talagang nakakabaliw. May mga bansa na mas maliit ang populasyon kaysa sa isang bagger. Karaniwan, nagpapalitan ang mga crew pero pwedeng magtrabaho ang bagger ng 24/7 kung kailangan. Maraming site ang gamit ito sa paghuhukay ng karbon. Mahalaga ito sa enerhiya ng ilang bansa gaya ng Alemanya na umaasa sa karbon. Makatuwiran lang na dito ipinanganak ang mga dambuhalang makina. Kung mahalaga talagang magpatuloy hanggang gabi, kaya ito ng mga bagger. Siguro dapat tayong matuwa na di pa nila alam ang pag-uunyon, pero paparating na ang Skynet at matitibay pa sila. Ang mga makabagong bucket wheel excavator ay napakatibay. Kaya nilang maghukay sa sobrang taas at sobrang baba ng temperatura. Sinasabing kaya pa nilang gumana sa minus 45 Celsius na halos ganoon din sa Fahrenheit. Ngayon, marami ng hakbang tungo sa automasyon. Kung 5 ang kailangan para magpatakbo ng bucket wheel excavator, maaaring 2 o 1 na lang ito kung mag-invest sa tamang teknolohiya. Mukhang ganito rin ang pananaw ng modernong excavator operators na malaki ang puhunan sa data systems, monitoring, mining sensors, at navigation na inaasahang papalit sa tao para mas mabilis ang pagmimina. Sa teorya, kayang matukoy ng sensors kung gaano karami ang laman ng bawat timba at kayang igalaw ng automation system ang timba at baguhin ang bilis para mapabuti ang produksyon sa mga susunod na araw. Ang mga bagger ang may pinakamalaking impluensya sa industriya ng pagmimina ng karbon at mahusay na naitala ang kasaysayan ng modelong 288. Inilagay ito sa minahan ng Tagabaw Humbak noong 1978 at pagsapit ng 2001, lubos nang na-expose ang sentral na pinagkukunan ng karbon ng 288. Inabot ng 3 linggo ang Monska excavator para maglakbay ng 22 kilometro o 14 milya papunta sa minahan ng Tagabaw Garsweiler. Napakamahal ng biyahe. 70 manggagawa ang laging nagbabantay sa excavator tuwing tumatawid ito sa kalsada, rails, highway at ilog earth. At ang trabaho, mga lisensya, kuryente at mga pinsala ay nagkakahalaga sa kumpanya ng napakalaking 15 milyong German marks. Katumbas ito ng humigit kumulang 7.7 milyong euro ngayon. Mas mura pa rin ilipat ang bagger kaysa baklasin at buuin muli sa lugar, ayon sa mga may-ari. Kung nagtataka ka paano patawiran ang pangalawang pinakamalaking sasakyan sa mundo sa ilog, heto. Naglagay sila ng malalaking bakal na tubo para daanan ng tubig, tinakpan ng bato at graba ang mga tubo para makagawa ng daanan para sa 288. Binago nila ang lupa
para lang makagawa ng daan para sa tagapagbago ng lupa. Tila naabot ang rurok ng gamit nila noong ikalawang kalahati ng ika-20 siglo at sa ngayon, pinalitan na sila ng mga karaniwang hydraulic excavator. Ang boring! Gayunpaman, ginagamit pa rin sila sa malalaking operasyon kung saan kailangang magmina ng maraming lupa at debris. Ang pagmimina ng lignite ay isang magandang halimbawa ng aplikasyon, kaya na-develop ang unang malaking bucket wheel excavator. Naalala mo ba ang kwento ng unang malalaking bagger noong 1950s? Nangyari ito nang matuklasan ang lignite mines malapit sa Cologne, Alemanya. Dahil sa patuloy na demand sa lignite, ginamit ang mga unang bagger para alisin ang bato at lupa sa ibabaw nito. At hanggang ngayon, ito pa rin ang gamit nila. Sa tulong ng high-capacity conveyor, nakakapaghatid ang mga bagger ng maraming lignite sa processing plant na tipid dahil laging binibili ng power station at petrolyo companies. Mas mainam ang mga bagger kaysa excavator sa paghawak ng maraming materyales. Ang bucket wheel reclaimer, na parang higanting makina, ay ginagamit para kunin ang malalaking bunton ng materyales sa mga processing facility. Ginagamit ang bucket wheel sa mga shipyard para mag-load at mag-unload ng butas ng barko. Ngayon, automatiko na ang proseso at kadalasan isang operator lang ang nagkokontrol. Ang heap leach processing ay gamit din ng bagger. Ginagamitan ito ng chemical na reaksyon para paghiwalayin ang ilang materyales sa pagmimina. Tinarget ni Takrav ang industriya ng tanso sa Chile gamit ang ideya ng mga bagger na ginagamit na roon simula noon. Hindi malamang, gayunpaman, na makakakita tayo ng pagbuo ng mga makinang kasing laki nito sa malapit na hinaharap. Ang bagger 273 kasama ang mga kapatid nito ay produkto ng isang napaka-espesipikong pangangailangan noong isang napaka-espesipikong panahon ng inhinyerya. Sa pagtatapos ng ika-20 siglo at unang dekada ng ika-21 siglo, lumayo na ang pangkalahatang doktrina ng inhinyerya mula sa paniniwalang mas malaki, mas maganda at mas lumapit sa ideyang ang pagiging compact ay kamangha-mangha. Kung kailangan ng ganitong solusyon, siguradong makakagawa ang mga inhinyero ng mas maliit at madaling imaniobra na disenyo. May magandang balita naman dahil ibig sabihin nito ay malamang na mananatili sa bagger 273 ang titulo bilang pinakamalaking sasakyang panlupa magpakailanman. Salamat sa panonood.